Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating ETEAP Internal Process Orientation mula sa Aleinde International Educational Consultancy. Sa loob po ng susunod na 20 hanggang 25 minuto, dadalhin ko po kayo sa kabuuan ng inyong applicant life cycle mula sa unang email ninyo sa amin hanggang sa successful na submission ng inyong documents sa piniling school. Layunin po nating gawing crystal clear ang bawat hakbang ng proseso para hindi kayo malito at alam ninyo kung ano ang next move ninyo sa bawat phase. Pakihandaan po ang inyong oras at atensyon. Tara po, simulan na natin. Punta na po tayo sa slide 1, ang ating management fee. Madalas pong itinatanong, Sir, ano po ba ang kasama sa management fee na binabayaran namin? Ito po ang detalye. Sa kaliwa po ng slide, makikita ninyo ang buong listahan ng inclusions. Kasama na po dito ang printout ng inyong documents kasama ang clear book na lalagyan. Notary services para mapatunayan na original at valid ang inyong submissions. 3 certificate trainings at 1 outreach program certificate na required din ng school. Interview assistance. Kapag may interview po ang school, gagabayan namin kayo kung paano sasagutin. TOR at diploma submission sa registrar, enrollment certification, at ID collection. Kami na po ang bahala niyan. May pabayad TF din po. Ito ang tuition fee facilitation service namin. Class coordination naman po para sa schedules ninyo. At kung may module na hindi ninyo maintindihan, may tutorial via facilitator na maaari ninyong i-consult. Pero importante pong tandaan, may mga extras po na hindi kasama sa management fee. Yung TOGA collection na ipapadala via LBC courier ang clearance fees at ang diploma at TOR exit assistance na ipapadala sa home address ninyo sa Pilipinas via University LBC. Separate po itong mga fees na ito, kaya please be aware. Ngayon naman po, tignan ninyo ang kanan ng slide, ang 3 payment milestones. Una po, ang application fee, SAR 200 kung nasa KSA kayo o PHP 3,500 kung nasa Pilipinas. Non-refundable po, pero good news, ito ay deductible sa inyong total management fee, kaya part na po ito ng kabuuang bayad ninyo. Pangalawa po ang pre-assessment completion fee, 500 Saudi Riyal. Ito po ang nag-try-trigger sa pag-submit namin ng inyong documents sa school. Ibig sabihin, kapag bayad na ang SAR 500, doon na po kami magnonotaryo, magha-hardbound book, at magpapadala via courier with tracking sa school. Pangatlo po ang balance. Ito po ang dapat bayaran ng applicant kapag officially admitted na siya sa school. Yan po ang final payment para sa kabuuang serbisyo. Sa madaling salita po, 3 milestones, malinaw na breakdown, walang hidden charges. Maging confident po kayo na kung ano ang sinabi, yun lang ang babayaran. Susunod po, slide number 2, initiating contact. Paano po ba magsimula ang inyong application sa amin? 3 simpleng hakbang lamang po. Step 1. Magpadala lang po kayo ng simple hi o hello email sa aming official address, jazafra@pcutuldok.edu.ph. Importante pong tandaan, sa subject line ng inyong email, ilagay po ninyo ang intended degree ninyo. Halimbawa, kung gusto ninyong mag-BS-BA, ilagay BS-BA sa subject. Kung BS Computer Science, ilagay BS Computer Science. Ito po ay mahalaga para alam namin agad ang gagawa ng inquiry. Step 2. Kapag natanggap namin ang inyong email, magre-reply po kami at i-explain ang step 1, ang application fee na 200 Saudi Riyal o 3,500 piso. Non-refundable pero deductible. Itong reply pong ito mula sa amin, ito po ang nag-e-establish ng inyong email thread sa amin. Lahat po ng future communications natin dito na po sa thread na ito. Step 3.
Pagkatapos ninyong magbayad, mag-submit po kayo ng proof of payment. Pero importante, huwag pong gumawa ng bagong email. Mag-reply all lang po kayo sa parehong email thread at i-attach ang inyong proof of payment, screenshot o scanned receipt para ma-validate namin. Sa kanan po ng slide, makikita ninyo ang sample screenshot ng email reply mula sa amin. Yan po ang itsura ng email na matatanggap ninyo galing Aleinde. Bakit po importante na isang thread lang? Para po maayos, organized, at hindi kayo malito. Lahat ng communications natin, application fee, proof of payment, requirements, follow-ups, lahat po nasa isang lugar, isang thread, isang application. Simple lang po, malinaw lang po. Mag-hello, magbayad, mag-reply all. Yan po ang step 1 to 3. Slide 3 naman po, payment channels. Para po sa application fee at sa susunod pang payments ninyo, ito po ang official bank accounts ni Professor Ryan M. Aleinde, ang owner at site coordinator ng Aleinde International. 3 options po kayo, depende sa kung saan kayo nakatira at kung anong bank ang pinakakomportable para sa inyo. Una po, kung nasa Pilipinas kayo o may PNB account, PNB or Philippine National Bank, account name Ryan M. Aleinde. Ang complete account details po ay ipapadala namin sa inyo via email pagkatapos ng inyong inquiry. Pangalawa po, BDO, Banco de Oro, also based sa Pilipinas, account name pa rin Ryan M. Aleinde. Nakalagay po dyan ang account number. Ito po ang madalas na pinipili ng aming applicants dahil maraming BDO branches sa Pilipinas. At pangatlo po, kung nasa KSA kayo, Saudi National Bank, account name Ryan Montero Aleinde. Ang complete IBAN po ay ipapadala namin sa inyo sa email para makapag-transfer kayo directly mula sa Saudi-based account ninyo. Sa screenshot sa baba ng slide, makikita ninyo ang sample message na pinapadala namin sa inyo kasama ang actual bank details as attachments. Yan po ang itsura ng email natin pag naka-receive na ng inyong inquiry. May isang importanteng rule po, kailangan ipadala ninyo ang proof of payment ninyo sa same email thread. Reply all po, hindi bagong email. Ulitin ko po, reply all sa existing thread. Bakit po? Same reason as before, para po isang lugar lang ang lahat ng communication natin tungkol sa application ninyo. Pag bagong email kayo gumawa, possible po na ma-miss namin o ma-mix up sa ibang applicant. Kaya pakiusap po sa same thread lang. Pagkatapos ng inyong reply all with proof of payment, automatic po naming magve-verify. At kapag confirmed, mag-aabang lang po kayo ng susunod na email mula sa amin, ang step 2 ng inyong journey. Slide 4 naman po, requirements at attachments. Once verified po na bayad na ang application fee ninyo, magre-reply po kami sa inyong thread with 6 requirements at maraming attachments. Ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. Una, select school and course. Sa attachments po, may listahan kami ng participating schools at courses. Pakitignan po ang listahan na ito at pumili kayo ng school at course na gusto ninyong i-pursue. Ito po ang foundation ng inyong application. Pangalawa, fill out the ETEAP application form. Nasa attachments rin po ito. Punan po ninyo ng kompleto at totoo lahat ng detalye. Pangatlo, prepare your required documents. May checklist po kami na included sa attachments. May color legend pa po. Sundan ninyo ng buo. Importante, i-name ng maayos at properly labeled ang inyong files. Halimbawa, birth certificate, Juan de la Cruz Tuldok PDF. At pakiusap po, please do not send attachments via Google Drive o ibang link shares. Kailangan po direct attachment sa email. Pang-apat, letter of intent. May sample po kami na included sa attachments. Address it sa dalawa po, sa ETEAP Secretariat at sa pangalan ng school na pinili ninyo.
Naka-format na po ang sample, kopyahin lang ninyo ang format at i-customize ang content. Panglima, letter of recommendation. Sample din po nakapaloob. Importante, dapat ito ay nakaprint sa company letterhead ng inyong kumpanya dito sa abroad, duly signed at stamped ng inyong employer. Hindi po accepted ang plain bond paper version. Kailangan official. At pang-anim, send everything in PDF format. Lahat po ng documents i-convert sa PDF. At ulitin ko po, reply only sa existing email thread. Sa kanan po ng slide, makikita ninyo ang sample email na ipapadala namin. Kasama na po doon ang 9 na attachments, 9 attachments, kasama ang forms, samples, checklists, at iba pa. Marami po sila, pero gabay po lahat iyon para makapag-prepare kayo ng tama. May red text po sa baba ng email natin na nagsasabi, "When you are ready to send your documents, please reply only to this email thread for easy and seamless communication." Pakiusap pong sundin po ito. Sa madaling salita po, ito po ang phase ng paghahanda ninyo. Kaya importante na maayos ang pag-prepare ng documents para makarating tayo ng maayos sa next phase. Slide 5 naman po tayo, tracking documents complete. Pagkatapos po ninyong magpadala ng inyong documents, may sistema kami para i-track ang status nito. May spreadsheet po kami ng lahat ng ETEAP applicants at makikita doon kung anong items ay submitted na at kung anong na in order. Sa screenshot pong nasa slide, makikita ninyo ang sample status ng isang applicant, si Mr. John Fall Dusaran Baldov, applicant number 57. Tignan ninyo po lahat ng columns sa kanya, application form, letter of intent, resume, birth certificate, COE, letter of recommendation, certificates, at agreement. Lahat marked as submitted o in order. Yung advance payment column naman, 3,500 piso. Bayad na po siya sa application fee. Itong status pong ito, clean po. Ang ibig sabihin ay ready na ang applicant para sa next phase. Ano po ang next step? Nasa call out sa baba ng slide. Migrate to the final group chat. May 2 group chats po kami, pre-assessment at final. Kapag clean na ang status ninyo, ino-onboard po namin kayo sa final group chat. At doon na rin po na-trigger ang inyong pre-assessment completion fee, yung 500 Saudi Riyal. Pagbayad ninyo nito, kami na po ang aaksyon. Ino-notarize lahat ng documents, ipapaikot sa hardbound book at ipapadala via courier with tracking number papunta sa school. So sa practical na salita po, kapag nakita ninyong clean ang inyong status, hintayin lang ninyo ang aming instructions tungkol sa SAR 500 at sa migration ninyo. Almost there na po kayo. Slide 6 naman po, tracking documents incomplete. Pero hindi naman po lahat ay agad-agad complete. Madalas may mga items pa pong kulang o hindi pa naipadala. Ito po ang senaryo na yan. Sa screenshot, makikita ninyo si Miss Cresty Calago de Lima, applicant number 11. Tignan ninyo po, may mga cells na naka-yellow highlight. Yung birth certificate/marriage at yung agreement column, to submit po yung status. Ibig sabihin, kailangan pa niyang ipadala iyon. Lahat ng iba pong columns, resume, COE, letter of recommendation, certificates, yan po lahat submitted na, no problem. Ang status pong ito ay tinatawag naming pending. Sa legend pong nasa baba ng slide, ito po ang ibig sabihin. Yellow color, item pending submission, kailangan pa pong ipadala. White color, item submitted at in order na. So madali pong i-track ng applicant kung anong items pa ang kulang. At ang next step po, nasa call out, ang applicant ay nananatili sa pre-assessment group chat. Hindi pa po kami nagsasubmit sa school. Kami pa rin pong nagfa-follow up sa applicant para makompleto ang yellow items. Pag clear na ang lahat ng columns, tanggal na ang yellow, yun po, status moves to clean.
at ready na po kayo sa migration. Importante pong tandaan, hanggat may yellow, hindi pa po kami nagsasubmit. Ang sariling pace ninyo po ang dictate ng speed natin. Kaya, ito po yung sinasabi namin sa next slide. Please prioritize completing your documents ng maaga. Slide 7 naman po at pakihigit po ninyo ang inyong attention dito. Important notes and disclaimer. May 4 pong importanteng notes na gusto naming paalalahanan sa inyo. Hindi po para takutin, kundi para malinaw ang ating expectations sa isa't isa. Una po, document completion rests with the applicant. Ulitin ko po, ang completion ng inyong documents ay responsibilidad ninyo. Ang bilis ng aming pre-assessment ay completely depende sa kung gaano kabilis ninyong ipadala ang mga kailangan. Kung mabilis kayo, mabilis din kami. Pangalawa po, school submission requires the second payment. Once po na complete na at in order na ang inyong documents, kami na po ang magpapadala sa school. Pero may condition, kailangan po bayad na ang second payment, ang SR 500. Hindi po kami nag-a-advance ng pera para sa notary, hardbound book at courier services. Pangatlo po at importante ito, school assessment is outside ALEINDE's control. Once po na naisubmit na namin ang inyong documents sa school, ang aming role po ay limited na. Pwede kaming mag-follow up sa school tungkol sa progress ninyo, pero wala na po kaming control kung paano at kailan i-accept ang inyong application. Ang school po ang masusunod. At pang-4 po, evaluation timelines vary by school. Ibig sabihin po, iba-iba ang bilis ng schools, depende sa kanilang manpower, sa kanilang schedule, at kung gaano karaming applicants ang ina-assess nila sa ETIAP program nila. May schools na medyo mabilis, may schools na medyo matagal. Pakidaan po sa inyong loob ito, hindi po namin kasalanan kung matagal ang school at hindi din po natin ito control. Tinutugma po namin ito sa inyo ng malinaw para walang misunderstanding sa hinaharap. Maraming salamat po sa pag-unawa. At ngayon po, tapos na ang aking presentation. Maraming salamat po sa inyong panahon at atensyon. Sana po ay naging malinaw at helpful ang aking ipinakita. Kung may mga katanungan kayo o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon, ito po ang ating contact details. Email po jazafra@pcu.tuldok.edu.ph. Mag-reply all lang po sa existing thread ninyo. Mobile o WhatsApp +666 5506 77 Pwede po kayong mag-message sa amin anytime. At ang aming owner po ay si Professor Ryan M. Aleinde, MBA, owner at site coordinator ng Aleinde International. Bukas po kami sa inyong mga katanungan. Huwag po kayong mahiya magtanong. Mas masakit po na hindi alam at hindi nagtanong. Tandaan po ninyo, ang inyong success sa ETIAP application ay ang aming success rin. Mag-partner po tayo ng maayos para mas mabilis at smooth ang inyong journey sa pag-pursue ng higher education. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.